Hello everyone! Magandang good morning and good afternoon and good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? And we are here again to share the Word of God at nawa ay maging blessing po itong ating pagbabasa. At salamat po sa pagsama, okay? Dahil na-appreciate ko po yung ang inyong present, okay? Kada pag-tune in nyo po sa ating live. Alright, so ngayon po ay nasa Matthew chapter 2 verse 13 to 17 na po tayo. At ang ating pamagat kanina, okay, or ngayon, ay nakalagay din sa ating title na ang Diyos ay pinatawad niya yung mga naningil ng buwis at mga makasalanan. Alright, sabi ko dito verse 13, basahin po natin, okay. Verse 13, nagtungo muli si Jesus sa tabi ng lawa at lahat ng mga tao ay pumunta sa kanya at sila ay tinuruan niya. So ang Diyos po ay pumunta doon sa lawa at siya po ay nagturo ng Word of God because gusto niyang ma-share yung magandang balita. Okay? At gusto niyang maabot, okay, yung mga taong wala pang Panginoon. And verse 14, sa kanyang paglalakad, nakita niya si Levi, okay? Or Levi, na anak ni Alfeo, na nakaupo sa pinagbabayaran ng buwis. Okay, tinawag niya or nakita ng Panginoon na si Levi ay nagbabayad ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So, ang Panginoon ay sinabi niya doon kay Levi, okay, na sumama daw, okay, sa Panginoon. Kaya tumindig siya at sumunod kay Jesus. Sa Levi ay pumunta at tumindig sa Panginoon. Nawa, ganoon din po tayo, no? Kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon, kapag tayo po ay nangungusap ang Panginoon sa ating buhay na dapat natin siyang sundin, dapat tayong mag-church, okay, dapat tayong magbasa ng Bible, dapat tayong mag-tune in. Nawa, yung pangusap ng Panginoon sa atin ay gawin po natin. Like for example, ngayon, naka-live po tayo. So, ngayon, kung talagang napadaan itong live natin, so nawa matapos natin to hanggang matapos yung ating pagbabasa. Kasi alam ko po na magiging blessing po itong video po na ating live na ginagawa everyday, okay? Kasi ito po ay sa ng Panginoon. The Bible or the Word of God is very powerful. Sabi po dito sa verse 15, tuloy po natin, na nangyari nga ng si Jesus ay kumain sa bahay ni Levi. So ang Diyos po ay kumain kila Levi, okay? At maraming mga naningil ng buwis at makasalanan, okay? So ang Diyos po ay kumain sa bahay ni Levi. Sabi dito, maraming naningil ng buwis at makasalanan ang nakisalo sa kanya at sa kanyang mga alagad. So, nung kumain ng Panginoon, kasama sila Levi, okay, madaming mga naging kasama ng Panginoon, okay, mga makasalanan, okay, at mga alagad ng Panginoon. Kaya marami ang sumunod kay Jesus. Verse 16, nang nakita ang mga eskriba at mga Fariseyo na siya ay kumakain kasalo ng mga maningil ng buwis, okay, at mga makasalanan, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit siya kumakain at umiinom na kasalo ang maniningil na ng buwis at mga makasalanan? So nakita po ng mga tao, okay, na ang Diyos po ay nakikisalo doon sa mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Kasi alam ng mga tao ay makasalanan yung mga kasalo, okay, or mga kasama ng Panginoon na kumakain. Alright? So, kaya sabi ng mga tao, bakit siya kumakain at umiinom na kasalo ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? At sabi sa verse 17, nang narinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. So, ang Panginoon po ay nag-illustrate at sinabi niya sa mga tao na ang mga nangangailangan or hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit, okay? In example ng Panginoon na kailangan yung mga may sakit, okay? Yung kailangan gamutin ng mga, okay, doktor. At sabi dito ng Panginoon, hindi. Alright, so dito makita po natin na ang Panginoon po ay bumaba siya ay nag-share ng kanyang salita because sa mga makasalanan. Kung tayo po ay isang makasalanan, okay, gusto po ng Panginoon na tayo pa ilumapit sa Panginoon.
At ang gusto ng Panginoon na abutin ay yung mga makasalanan at hindi yung mga tuwid. Alright? So kung tayo po ay nakagawa po tayo ng kasalanan, ang gawin po natin ay lumapit po tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos po, ay hindi po siya naghahanap ng matutuwid, kundi ang hinahanap niya at sinisiran niya ng Word of God nung time niya, nung siya ay nagkatawang tao, ay yung mga makasalanan. Kaya, nung siya ay nagkatawang tao, nung nakita niya yung mga ningil ng buwis, alright, nung nakita niya yung mga makasalanan, okay, inabot niya po. At ang nung nangyari, yung mga makasalanan ay sila po ay tumanggap sa Panginoon. At sila po ay nabago ng Panginoon. Kagaya po tayo ng mga tao. Kasi tayo po ay makasalanan. You know that? Tayo po ay makasalanan. Kasi tayo po ay laging nakagawa ng kasalanan. Especially, nakalagay sa Bible. Revelation 21:8. Lahat ng mga sinungaling, alright, ay part doon sa impyerno. Sa impyerno po ay nakakatakot. Bakit? Sa impyerno ay habang buhay na po tayo doon kapag tayo po ay napunta sa impyerno. Once na namatay po tayo sa lupa. Kahit ako, masakit sa aking puso, okay? Nababagbag ako kapag ako ay nakita ng mga tao na walang Panginoon, okay? Nalulungkot ako dahil ang Diyos na lang kasi kakapitan natin eh. Kapag tayo ay problemado, di ba? Ang Diyos na lang yung makakatulong sa atin. Especially kapag tayo po, okay, hindi po natin alam kung saan po tayo nang kapag namatay. Kaso sabi sa Revelation 21:8 na lahat ng mga sinungaling, at sabi sa Romans 3:23, okay, lahat ng mga makasalanan ay hindi makaabot dun sa kalatihan ng Panginoon. At sabi sa Romans 6:23, okay, lahat, okay, ng mga kasalanan ay ang bayad ay kamatayan. Alright? Na kapag tayo po ay namatay, kasi tayo ay makasalanan, ang part po natin ay sa impyerno. Kaya ang Diyos, okay, ang kanyang inaabot po ay yung mga makasalanan. Okay? Kahit kami po, alam naman natin na tayo po yung makasalanan. Kaya nawa, tayo po, okay, kailangan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Sabi sa John 4:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya kung ikaw kapatid, hindi mo pa alam kung saan ka pumunta kung namatay ka, this is the time. Kailangan mo mag-decide ngayon na tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil sabi sa Romans 10:9-10, if you confess, kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, ng taos puso, tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas, ikaw ay nagnampalataya, nagtitiwala sa Panginoon, ikaw po ay maliligtas. Thou shalt be saved. Ikaw po ay maliligtas sa impyerno. Because of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya dito, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Kaya that time po yung mga naningil po ng buwis, yung mga makasalanan po ay tumanggap po sa Panginoon. Nawa isa ka rin yung tumanggap sa Panginoon. And if you are not saved, okay, we are here to share the Word of God. Okay, ang gagawin lang natin ay mag-decide po ngayon. Kasi bukas hindi po natin alam kung buhay pa tayo dahil ang oras po. Okay, yung pera, yes, yung pera kasi mahalaga sa buhay natin. Pero ang pera po, okay, kaya pa siyang kitain. Okay? Pero ang oras, hindi na po. Dahil ang oras po, okay, kapag tayo po ay namatay, wala na po. Sa impyerno po tayo. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng chance para patawarin po tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Meron pa pong oras ngayon mismo. Okay? So, if you want, okay, meron po kaming prayer. Sundan niyo lang po kami sa prayer. Okay? At itong prayer na po ito ay, ito po yung paraan. Okay? At nawa, sumunod ka sa prayer. Okay? And let's pray para po ngayon, after prayer, matapos na rin po tayo. Alright, let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong buhay dahil napako po kayo sa krus para bayaran ang aking kasalanan.
ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung ikaw ay sumunod sa prayer, okay, at taos puso mong tinanggap ang Panginoon, taos puso kang nagpapakumbaba, may tawad, ngayon you are saved now. Sabi sa Romans 8:1 na wala nang hatol na kay Kristo pa. Okay, kahit anong sabihin ng mga kamag-anak mo, everything, dati kang makasalanan. Pero kung ngayon, ikaw ay nagsisa makasalanan mo at ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon, are you saved now? Alright. Congratulations and nawa, okay, pagpalain po kayo ng Panginoon. Tapos na ba tayo? And see you tomorrow. God bless po.